muli sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay galing po sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 44 to 49. At kung titingnan natin, ito po ay patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Last Sunday, Pastor Marlon made an introduction sa ating alalahanin ngayon ang buwan ng April. Ano nga yung apat na ating aalalahanin sa buwan ng April? Una, yung ating pinag-usapan nung last Sunday, ang pagdakip kay Jesus. And after nung pagdakip kay Jesus, ito na po ang kasunod, ang pagkamatay ni Jesus. And the next Sunday, ng ating resurrection, muli kong paalala, ang ating pong Sunday worship this coming Sunday ay alas 6 ng umaga. Okay? Alas 6 po ng umaga ang ating simba. Bakit po? Bakit po, Pastor? Napakaaga naman yan. Paano naman tamnan natin yung talagang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Okay? Resurrection Sunday po yun. Yun po yung ating pag-uusapan, pagkabuhay. And last Sunday, sa huling linggo ng April, ang ascension po, ang pagbabalik ni Jesus sa langit. Yan po yung ating tatalakayin ngayong buwan ng April. Kaya ngayong umaga, let's talk about yung kamatayan ng ating Panginoon. And papamagatan po natin ito, ang tunay na kahalagahan ng kamatayan ni Jesus para sa lahat. Ang tunay na kahalagahan ng kamatayan ni Jesus para sa lahat. Bago po tayo mag-umpisa, let's bow our head and let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po dahil pinapaalala nito ang tunay na kadahilanan, ang tunay na kahalagahan ng iyong kamatayan. Salamat po sa iyong salita na patuloy na pinagiging lakas. Tulungan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin, ang puso ng bawat isa sa amin na maunawaan ang sinasabi ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ang bawat isa na patuloy na maramdaman namin ang pagpapalaga kung paano ka namatay sa cross ng Kalbaryo. Gamitin mo po ang iyong abang likod bilang sandaluyan ng pagpapala. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa pagdinilay-nilay na ito, sisiyasatin natin maigi ang lalim ng kamatayan ni Jesus at ang mga implikasyon nito sa mga individual, sa bawat isa sa atin, sa lipunan, sa pangkalahatan, sa pagdinilay-nilay tuwing Biyernes Santo. Kumusta nga pala kayo sa darating na Biyernes Santo? Nakapag-book na ba ang lahat para sa swimming? Nakabook na ako din sa gilid ng bayan. Nung ako po ay nasa kasama pa ng aking nanay, no, sa pagsisimba tuwing Sunday doon sa ibang sekta, no? And aking nakikita na every time may Holy Week, no? Kasi bukas po ay start na yan ang Holy Week, Holy Monday na bukas. So, every time na mag-i-start na yung ganyang bakasyon, talaga naman punong-puno yung mga swimming. Yung mga resort dyan, punong-puno, yung dagat, yung beach. And kung ko na-realize, sabi ko, paano ba nila pinapahalagahan yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Sila ba ay nagbubunyi, no? Kasi namatay si Jesus. And yun ba ay celebration, part po ng kanilang celebration ay yung mag-swimming sa dagat. Kaya pansinin nyo po, pansinin nyo lang. Napansin nyo po ba? Baka hindi. Pansin nyo sa ACCS wala tayo doon. Napansin nyo ba na nagpa-swimming ang ACCS ng Good Friday? Di ba wala? Bakit? Bakit kaya wala? Kasi meron po tayong Good Friday service. Saan? Sa buong SELD. No, Southeastern Luzon District. Ang buong kama ko po ay nagkakandak ng Good Friday service. Okay, kaya reminder po ito muli. Sa Good Friday service po natin, 1:00 po yan ng hapon sa Faith Christian Academy. Faith Christian doon sa may Kainta, 1:00 po yan. So, ang meeting place nun, possible is mga 12 to 12:30 dito ang makeup para sabay-sabay. Pag-usapan natin
leaders kung ano yung magiging sistema natin yan sa congregation. Pero isang sakay lang naman po yun, ay dalawa. Sakay lang po kayo ng Bilya, ay papuntang Bilya, din sa Bilya po, sasakay kayo ng Santa Lucia, baba po kayo ng Village East. Pwede na po yun, walking distance naman po yun. Ang layo ba? Malayo daw. Pero si Ate Dolor, magta-taxi daw kasi si Ate Dolor. Sana ako nakagrab. Okay, pero pag-usapan po natin, basta alaw na po yun. So, the point is, paano ba natin pinapahalagahan ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang kamatayan po ng ating Panginoong Jesucristo ay may malalim na kahulugan para sa ating lahat, sa ating sangkatauhan, na sumasalamin sa mga tema ng kanyang kamatayan. So ano naman ang pag-uusapan natin ngayon about sa kanyang kamatayan? Tatlong anggulo po ang titignan natin. Paano ba siya namatay? At ano ba? Para kanino ba siya namatay? Alam ko, medyo gasgas na to sa ating lahat. Alam natin kung kanino namatay o kung para kanino namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Tatlong anggulo po ang titignan natin ngayon. Una, ang kanyang kamatayan ay bilang sakripisyo sa ating lahat. Amen po ba? Para kanino yon? Para sa ating lahat. Isa po sa madalas na naririnig natin sa isang tao kapag tinatanong natin sila kung bakit namatay si Jesus, ay ang salitang para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Yung po yung natural at lagi na maririnig natin. At kung ating itong palalawakin, ang ating kamalayan o ang ating imahinasyon, makikita natin sa salitang yan, ang salitang sakripisyo. Nag-sacrifice si Lord para sa atin. So meaning, sa pagkamatay ng ating Panginoon, sinisiyasat natin ang lalim ng sakripisyo ni Jesus at ang mga implikasyon nito sa bawat individual. Ang pagpapakapako sa cross ng Kalbaryo ng ating Panginoong Jesucristo, ay isa pong sentral na paniniwala ng isang Kristiyanong teolohiya. Hindi po yan maaalis sa atin. And ayon sa paniniwala nating mga Kristiyano, kusang loob na tiniis ni Jesus ang matinding pagdurusa at kamatayan upang tubusin ang ating mga kasalanan. Tama po ba? Yan ang pagkakaalam natin lahat. Napakalalim na kahulugan na iniwan sa atin na ang isang pagsasakripisyo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo ay magiging inspirasyon ng bawat isa sa atin. Paano naging inspirasyon ang magpakapako sa cross? Inspirasyon na palalimin natin ang ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung ako po ang inyong tatanungin, hindi lang sakripisyo ang pwede natin makita dyan sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Model o ehemplo din yan na palalimin natin ang ating paniniwala sa ating Panginoon. And kung titingnan natin yan sakripisyo na yan, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Tingnan mo lang naman. Kaya niyan tubusin sa kasalanan ginawa mo noon? Ano sa tingin nyo? Kaya? Hindi. Pagpalagay natin yung utang lang. Kaya niyong bayaran yung utang mo? Diba? Ganon kahalaga yung kamatayan ng ating Panginoon. Sa puso ng pagpapakapako ng ating Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo ay ang konsepto ng pagdurusa at kapalit ng ating pagkakasala. Tayo dapat yun eh. Hindi dapat siya. Pastor, kapapanganak ko pa lang, may kasalanan agad ako. Tayo po ay nagmana ng kasalanan ng tao. So, meaning, tinahanong po tayo ng paniniwala na ito ng mga konbensyonal na ideya ng katarungan at paghihiganti. Mga kapatid, isa po sa pinaka-napakahalagang paalala sa atin tuwing Biyernes Santo ay yung isiksik sa ating isip na kung paano tayo dapat maniwala sa kanyang kamatayan. Kung bakit tayo kailangang maniwala sa kanyang kamatayan. Merong mga relihiyon na hindi naniniwala ng kanyang kamatayan. Bakit? Kasi akala nila o sinasabi nila na si Jesus ay tao lamang. No?
siya ay dapat dumaan sa ganong aspeto ng buhay. Pero si Jesus ba ay tao lang para sa atin? Kung kayo ang tatanungin, si Jesus ba ay tao lang para sa atin? Kasi kung tinatanggap natin si Jesus bilang ating personal na tagapagligtas at siya ay Diyos, hindi siya yung tinatawag nating tao lamang. Kasi sabi nga nila, ang tao daw ay nagkakamali. Kung tanungin ko kayo, si Jesus ba nagkamali? So, paano siya naging tao lamang? Diba? Sa pamamagitan ng pagyakap sa pagdurusa at kahihiyan doon sa cross ng Kalbaryo, nakakaya yun. Noong panahon nila, ang ipako ka sa cross ng Kalbaryo, no, ang ipako ka sa cross ay isa sa nakakahiyang pangyayari sa bilang isang tao. And imagine, hindi lang ikaw, no, yung nakapako. Meaning ikaw pa yung nasa gitna nung tatlong nakapako na yun. Kahilera mo yung mga makasalanan tao. Ang kamatayan po na Jesus ay isang senyales na gusto niyang ipagawa sa atin kung titingnan natin ang ibang anggulo. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ito yung kanina, tinanong mo yung katabi mo, tinanong mo nga ba kung kaya kang tubusin. Ngayon, tanongin mo ulit, kung bibigyan ka ng pagkakataon, kaya mo ba tubusin yung pagkakasala ng iyong kapwa na yan? Yung katabi mo na yan. No. Baliktad na ngayon, kung kanina tinanong, kaya mo ba akong tubusin? Ngayon, tingnan mo siya. Kaya mo ba siyang tubusin? Ibenta ko na lang. Ibenta mo na lang yung katabi mo. Ang kanyang sakripisyo sa cross ay isang modelo po para sa atin lahat. Dahil ginawa niya yun, gusto niya gawin din natin. Tama? Walang umiimik, ayaw magsakripisyo. Yung sakripisyo po ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo ay isa pong model para sa ating lahat na kailangan natin gawin. Pero alam niyo po, kung inyo pong titingnan, tayo bilang isang mga magulang, taas ang kamay na may mga anak na. Alam ko, may mga anak na marami-rami. Ilang sakripisyo na ang ginawa niyo para sa inyong mga anak? Sobra-sobra, dami-dami. Di ba? Tinitiis natin lahat. No? Pagod, hirap, no? Uyan. No? Actually, hindi yan nakikita ng mga bata. Hindi nila nakikita yan kasi nung nag-aalaga pa lang nag-aalaga pa lang tayo ng ating mga anak, hindi pa nila alam yan. Kasi maliliit pa sila. Pero kung inyo pong palalawakin, mga bata, kung inyong palalawakin ang inyong imagination, kung paano kayo lumaki ng ganyan, kung paano kayo naging matigas, paano kayo naging solid ngayon, dahil yan sa sakripisyo ng inyong mga magulang. So, every time na sasagutin nyo ng babala ang inyong mga magulang, nawala yung anak ko. Every time na sasagutin nyo ng babala ang inyong mga magulang, balikan nyo yung memories. Balikan nyo yung memories na inaalagaan kayo ng inyong mga magulang. Bakit? Para naman maalala nyo yung sakripisyong ginawa niya sa inyo. Diba? Every time na nakakakita kayo ng cross, yan po yung gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Every time na nakakakita kayo ng cross, it reminds us na balikan yung memories na ginawa niya, yung sakripisyo na ginawa niya para sa atin lahat. Amen? Yan po yung una natin titignan, yung sakripisyo ng ating Panginoon para sa lahat. Okay, pangalawang anggulo na titignan natin. Ang kanyang kamatayan ay nakitaan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Bago to, Pastor. Bago to. Ang kanyang kamatayan ay nakitaan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Ano po ang sabi doon sa verse 46? Basahin niyo po. Tingnan niyo dyan. Ano sabi dyan? Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aming espiritu. Ang pagtitiwala ang lubos natin nakita dito. Pansinin po natin maigi.
Pagkatapos niyang banggitin yung word na yon, nalagatan siya ng hindi. At the end of the day, ang pagtitiwala ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Ang mamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo bilang katubusan ng ating mga kasalanan, ang nais niya na sundin ay ang lubos nating pagtiwalaan ang ating Panginoon. Pagkatapos ba mamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, that's it? Tapos na tayo doon. Wala na siyang gustong sabihin para sa atin. At ang pagtitiwala mo ngayon, ang gusto niyang sabihin sa atin. Kung paano niya pinagkatiwala sa kanyang Ama ang kanyang kamatayan, ganun din po tayo. Ganun din ang gustong mangyari sa atin ng ating Panginoon. Marami sa atin, tuwing nakakaranas ng problema o kapighatian, ang madalas na tanong, bakit kailangan kong maranasan ito? Bakit kailangan kong mag-usap? Bakit kailangan kong problema? Bakit kailangan sumakit ang ulo ko? Pagkatapos nating magpakabuti, no? Yan yung, ito yung lagi nating mindset eh. Pagkatapos nating magpakabuti, gumawa ng mga nararapat na mga bagay na nakakapagbigay ng kaluluhan sa Diyos. Para bang ang kaunting kabutihan natin ay dapat maging exemption na. Para hindi tayo dumanas ng hirap. Nagiging exemption ticket na para hindi tayo dumanas ng hirap at kapighatian. Ngayon, tanungin ko kayo, kontento ba kayo kung hindi kayo dadanas ng problema? Paano tayo magiging malakas kung wala tayong problemang pinagdadaanan sa buhay? Ang isang napakamatatag na tao, no, ay dumaranas ng napakaraming pagsubok sa buhay. Kung meron kang pagsubok ngayon, mga kapatid, kung meron kang pagsubok ngayon sa inyong kinauupuan, sa inyong puso, sa inyong isip, no? Sabi nga sa Facebook na nabasa ko kanina, ready na yung motor, ready na yung katawan, mag-reds, wallet na lang ang hindi ready. No? Eh, alam niyo po sa galaan, iba pang may pera ka. Tama? Iba pang kondisyon yung wallet mo. Hindi yung kondisyon lang yung lakas ng katawan mo. Pero para maging kondisyon niya, kailangan natin ng paghihirap. Para tayo bilang isang Kristyano, para maging kondisyon yung ating physical na pangangailangan, kailangan natin dumanas ng ganun karaming pagsubok sa buhay. Kasi hindi po natin masasabing matatag na tayo kung sa simpleng problema lamang ay bibigay na tayo. Alam ko marami sa atin may mga pinagdadaanan. Yung iba halos nakapikit na lang. Gabi-gabi umiiyak. Gabi-gabi merong hinagpis. Pero kanino nyo dinudulog yan? Sa sarili nyo lang. Sa asawa nyo? Walang magagawa yung asawa nyo, promise. Kanino dapat natin dinulog yan? Kanino? Wala nang iba, hindi sa ating Panginoong Jesus. Yes, pwedeng gamitin yung asawa mo bilang maging lakas mo. Pwedeng maging kasangkapan ng ating Panginoon para malampasan mo yung problema na yan. But, kung hindi po natin idudulog yan sa ating Panginoon, walang mangyayari. Gabi-gabi, idulog natin sa ating Panginoon. Araw-araw. Araw-araw. Idulog natin sa ating Panginoon. Bilang pagtitiwala natin sa atin. Kasi meaning, pag hindi po natin dinudulog sa ating Panginoon yung ating mga problema, meaning, hindi po tayo nagtitiwala sa atin. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay isang bisa ng pagtitiwala natin sa Kanya. Huwag natin kalimutan na kahit siya yung namatay sa cross ng Kalbaryo, siya yung nagpakatapon sa cross, siya yung tumubos ng ating mga kasalanan, siya rin ang magiging kakampi natin every time na meron tayong problema sa buhay. So siya lang ang dapat natin pagkatiwalaan. Ang mensahe ng ating Panginoong Jesus, yung pagkakasabi niya na Ama,
sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking Espiritu. Ay nagbibigay sa atin ng mensahe na maging ang Panginoong Yesus na nakaranas ng sakit at bigatin ay pinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Sa kabila ng lahat ng binigay niya o ng nararanasan niyang sakit, binibigay niya pa rin ang kanyang lubos na pagtitiwala. Kaya nga, yun din ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Makikitaan natin ang pagtitiwala sa kanyang Ama na sa langit. Tayo din bilang isang Kristiyano, hindi yung gusto niyang ipagawa sa atin. Ang pagdanas ng problema, hindi kay Bombay lumalapit. Hindi kahit kanino lumalapit. Every time na tayo nagkakaroon ng problema, huwag natin kalimutan na meron tayong Diyos na mga sa Espiritu at sa katotohanan na pwede natin maging sandigan. Maniwala kayo sa hindi, maraming taong gagamitin ng Diyos para alam ka sa mga. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Every time na pakiramdam natin down na tayo, wala tayong ibang malapitan. At wala tayong dapat puntahan kundi ang ating Panginoon. Yan po yung pangalawa. Pangatlo, ang kanyang kamatayan ay nakitaan natin ng kalungkutan at pag-asa. Basahin ko po sabi dyan sa verse 47 and 48. Nang makita ng kapitan ng mga kawalang nangyari, siya'y nag-uwi sa Diyos na sinasabing tunay ng matuwid ang taong ito. Ano pa? Ano pa sabi doon? At ang lahat ng mga karamihang nagkakatipon sa panunod nito ay pagkakita nila sa mga bagay na nangyari ay parang dinadakukan ang kanilang mga dibdib sa lungkot. Meaning, nakaramdam sila ng lungkot. Isang normal na pakiramdam na para sa isang namatayan ang makaranas ng kalungkutan. Sabi nga, hindi daw po normal na sabihin na magalak tayo tuwing tayo ay namamatayan. Hindi daw normal. But, yun po yung kailangan nilang maramdaman. Yung magalak. Ang kalungkutan po ay isang pagtugon na tayo ay nasasaktan. Tama po ba? Normal yun na nalulungkot tayo. Nalulungkot tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin gusto. Nalulungkot o nanginginayang tayo, nasasaktan tayo doon sa mga bagay na hindi natin kontrolado. But ang hindi po normal ay yung tipong nagpapadala tayo sa kalungkutan na yan at hahayaan natin panghinaan na lang tayo. Ang kalungkutan na yan ay magiging daan din natin upang malagpasan natin yung bawat pinagdadaanan natin. Kaya ngayong umaga, ipapakita sa atin ng kamatayan ni Jesus na yung kalungkutan na yan, tandaan po natin, yung kalungkutan na yan ay may kaakibat na pag-asa. Maraming taong nagkakatipon doon at sinabi, nanunood, nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang dinadakukan ang kanilang dibdib dahil sa ito. Any idea, bakit sila umuwi ng malungkot? Tingin nyo, bakit kaya sila umuwi malungkot? Parehas po, sa mga taong naniniwala at hindi naniniwala sa ating Panginoon, umuwi silang malungkot kasi naniniwala sila na yung sinabi ng ating Panginoon na siya ay Diyos, ay totoo. Nalulungkot sila kasi meron at marami sa kanila ay hindi naniniwala na siya ay Diyos. Nalungkot sila dahil nakitaan sila at nagkaroon sila ng pagsisisi at panghihinayang na hindi sila naniwala kay Jesus na siya ay Diyos. And isa po sa anggulo ng kanyang kamatayan na nakitaan natin ng kalungkutan, lalo na doon sa mga naniniwala na siya ay matuwid at naniniwala na siya ay Diyos. Higit pa rito, ang kwento po ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay nag-aalok sa pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Pansinin po natin, 3 araw after niyang mamatay, ay muli siyang nabuhay. And kung titingnan natin, yung kanyang kamatayan na yun, ang dulot dun sa atin
ay pag-asa. Kung tayo ay maniniwala. Hindi lamang po sa muli niyang pagkabuhay ang titingnan natin na mayroong pag-asa. Kasi nabuhay na siya doon. But kung inyo pong palalawakin yung inyong kamalayan at inyong imahinasyon, sa pagkamatay niya pa lang, nandun na yung pag-asa. Yung pag-asa na gusto niyang baunin natin. At dito din sa kanyang kamatayan, sa kabila ng cross ay naroon ang pangako ng muling pagkabuhay at pagbabago ay mararamdaman natin. Isang bagong pag-asa ang iniwan sa atin ng kanyang kamatayan. Lagi natin isipin mga kapatid na ang tanging pag-asa na meron sa ating Panginoon ay hindi kailanman mamamatay. Kahit namatay siya sa krus ng Kalbaryo, yung bitbit niyang pag-asa na binibigay sa atin ay mananatili yun kailanman. Hindi po yun magbabago. Kahit anong gawin natin. Kahit na hindi tayo matuloy. Napakaganda ng awitin kanina. Christ is enough. Sapat na yun para pawigin yung kalungkutan natin, yung pagkabigo natin. Sapat na yun para maramdaman natin yung pag-asa na gustong ipamulat sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, may lamang po ang buhay ng isang tao. Minsan, mabilis lang. Minsan, bata pa lang, kinukuha na sila ng ating Panginoon. Pero yung pag-asang binibigay na, higit pa sa sinusukat na kayang sukatin ng isang tao. Hindi natin kayang sukatin yung pag-asa na pinagkakulo. At mararamdaman natin. Amen? Yung pag-asa na yun, yun yung gusto niyang panghawakan. Sa ating pong konklusyon, lagi nating alalahan na yung Biyernes Santo ay hindi po outing. Hindi po swimming. Siguro, pagkatapos, maraming time para mag-swimming. Maraming time. Sabi niyo yung anak ko, ba, nakailang swimming ka na ngayon? Hindi ka napapagod? Diba? Maraming time para makapag-swimming. Maraming time para makapag-anuan. Maraming time para makalublog sa malamig na tubig at malakas na agos ng tubig. But, ang Biyernes Santo, yung tunay na kahalagahan ng kanyang kasama, ay bigyan natin ng bigyan. Kaya sana, inaasahan namin na marami ang aaten sa ating Good Friday service. Marami. Marami sana umaten sa atin bilang Mrs. bilang sambahan. Bilang konklusyon, mga kapatid, isang kahulugan na lumalampas sa relihiyosong dogma at nagsasalita sa pinakamalalim na pananabik ng puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang walang pag-iimbot na sakripisyo at hindi natitinag ng pag-ibig ay tinubos niya tayo. Nag-alok si Jesus ng pangitain ng pag-asa at pagtubos para sa buong sangkatauhan na nagpapaanyaya sa atin na yakapin ang pagbabagong kapangyarihan ng habag at magpapagod. Sa pagdinilay-nilay po natin sa mga kaganapan ng Biyernes Santo, naway magkaroon tayo ng inspirasyon na isama ang diwa ng pag-ibig at pagkakaisa na ipinapakita ni Jesus. Sa kanyang sakripisyo, nakita natin kung paano niya tayo tinubos. Nakita natin kung paano nais niya ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. At nakita natin na ang kalungkutan na yan ay nagdudulot din ng panibagong pag-asa. Nawa mga kapatid, ang aral ng kanyang kamatayan ay mamalagi sa atin at maisa po. Hindi lamang po Biyernes Santo na kailangan natin alalahanin ng kanyang kamatayan. But araw-araw, pilitin natin alalahanin ang kanyang sakripisyo. Bakit? Para hindi natin makalimutan kung kanino tayo naniniwala at nananampalataya.
minsan kasi pag nakakalimutan na natin yung sakripisyo niya sa cross ng Calvary, doon pa lang papasok sa ating mga isip na bumigay at magbigay. Kasi nakalimutan natin na meron tayong Diyos na pwede natin yakapin at sambihin. Amen? So ngayon, Biyernes Santo, nawa dalhin natin yung kanyang pag-ibig at yung sakripisyo na nagtutulong ng bagong pagkasa. Amen? Hindi ko dinidiscourage na mag-swimming kayo. Pero sana after naman. After ng Good Friday service. Alauna po yun. So inaasahan namin ang inyong pagdaloy. Sa mapagpalang umaga po, muli sa atin lahat. God bless you.